Praise the Lord. Sige po tayong lahat ay patuloy na nanatili sa presensya ng Diyos. At tayong lahat ay tulad manalangin. Salamat po dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito sapagkat muli, Panginoon, pinapahayag mo ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa bawat mga anak mo. Sumasampalataya at naniniwala na ikaw ang Diyos. Salamat muli sapagkat sa umagang ito, patuloy ka pong mangungusap sa bawat isa sa amin. Kaya mo po, may mga salita na aming tatanggapin sa umagang ito ay tunay, Panginoon, magbigay sa amin ng inspirasyon at kalakasan, Panginoon, at lalong tumibay ang aming mga pananampalataya sa iyo. Salamat po aming Diyos, pinagpala mo po yung mga salita, gayon din naman ang mga magsisipagtanggap ng mga salita mo ay ang pagpapalain, ngunit higit mong pagpapalain ang magsasagawa at magpapasamuhay nito. Salamat po aming Diyos, purihin ka sa pahinga sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Hallelujah! Praise God! Kaya batiin po muna natin ang ating mga katabi. Sabihin po natin, matagumpay na pananambahan sa umagang ito. Amen. At ngayon po, gusto ko pumumay po tayo ng 4. Kamayan po natin sila, ating batiin. Sabihin natin, congratulations! Ayan. Ayan. Ikaw ay mag-aani ng masagana. Hallelujah. Praise God. Amen. Sige po, at tayo po ay manatiling nakaupo. Sa umaga po ito, hindi na po tayo pakakatagal pa. At alam po natin, this is the day that we are going to celebrate the goodness and faithfulness of our Lord Jesus Christ. Amen? Alam niyo po, mahirap ang isang bagay na magiging masaya ka, lalong-lalo na hindi ka kasama sa kalungkutan. Hello po? Mahirap sa isang tao ang magiging masaya kapag hindi siya nakasama sa kalungkutan. Amen? Kagaya po ng pangyayari, ang mga estudyante, masasabi, di ba, sa pagtatapos ng mga estudyante sa kanilang mga pag-aaral ng kolehiyo, ang bati natin sa kanila kapag sila ay umaakyat ng stage, ang bati natin sa kanila, congratulations. Tama po ba? Sa mga lahat na nag-graduate ng mga estudyante, ang bati natin sa kanila, congratulations. Bakit po congratulations ang bati natin sa mga nagsisipag tapos ng kolehiyo ng kanilang pag-aaral? Ay alam natin na hindi basta-basta ang hirap na kanilang itinanim. Hindi basta-basta ang hirap at sakripisyo, pagtitiis ang kanilang itinatanim sa kanilang pag-aaral, kasama kanilang pagsisikap sa kanilang pag-aaral para maipasa ang lahat ng mga challenge na kanilang hinaharap sa kanilang during their school days. Kung kaya, ang isang estudyante, kapag siya itapos ng kanyang kurso, kapag siya inaakyat sa stage, alam niyo po, hinahagis yung, di ba? Hinahagis ang toga, sabay sigaw ng congratulations, mabuhay. Kasi, isa na po yan ang pinagmulan. Mayroon silang sakripisyo, mayroon silang pagtitiis, mayroon silang paghihirap, mayroon silang pinagsikapan. Amen? Mayroon silang pinagtagumpayan. Kung kaya ang bagay natin sa kanila ay congratulations. It is a celebration day. Amen? Community Church, nasusundan ko tayo. Kaya po ngayong umagang ito, ang bawat isang nanditong anak ng Diyos, amen, tayo pong lahat ay magre-rejoice. Tayo po ay magkagala, luluntad ka sa tuwa, luluntad sa sayaw ka sa kagalakan, dahil alam mo ang lahat ng pagtitiis mo, lahat ng paghihirap mo, lahat ng pagsasakripisyo mo, lahat ng bagay na hinarap mo, nagtagumpay ka. Kaya mga sabi kayo ng isang awitin, sabi ka lang sa no matter what I face,
Ano sunod doon? I believe in faith. It is your faith to make you success! Hallelujah! Dahil na yung pananampalataya mo. Dahil sa pananampalataya mo kung bakit ngayon ikaw ay lalakad, mabubuhay ng mayroong kasagalaan at pagtatagumpay at napakasagal ng mga ani ang lagi mong makakamtan. Amen? Are you with me, church? Kaya nga, sabi ko, pasensya na po doon sa hindi nakakaliit, but I pray that you can understand what I'm talking about here right now. Amen? So this is a Sunday celebration. Dahil alam natin na itong bahay-sambahan ay hindi lang daang libo ang ating napunan. And I salute to all our brethren in Christ sa buhay ng ating brother Alan. Anak, tayo ko po. Tayo ka na. Ayan, di ka na ka. Sige na tayo, tayo din. Gusto ko bago po tayo mag-start ng word, ng message ng God. Ayan po. Alam niyo po yung kanyang buhay. Habang po niya ginagawa ito, ang dami-daming may mga trials, may mga testing sa kanyang buhay. May tumatawag po sa kanya, inaalok po siya, pupunta siya ng, Jensen. Meron po siya gagawin in just 5 days, kikita po siya ng 50,000. Kikita siya ng 50,000 in just 5 days. 5 araw lang niyang gagawin, kikita siya ng 50,000. Alam niyo po ang sagot niya, hindi po ako pwedeng umalis. Kasi mayroon akong covenant sa Diyos. Kailangan matapos sa templo ng Diyos. You see? Alam niyo po, yung mga binibigay natin sa Kanya, lang po. Hindi talaga yung natural na as in kung makinig lang sa mga bagay. May anak po siyang kulahiro. Pero hindi niya po natitignan na everything may daily needs sa kanyang anak. Nanampalataya siya. Sa kanyang pananampalataya siya nabuhay. Kaya sabi nga ng Word of God, the righteous man shall live by faith. Amen? The righteous man shall live by faith. Ang isang tao matuwid. Exactly. Ang isang tao matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. Amen? And 2 weeks ago, it is just a testimony kasi si Brother Alan, masyado po siyang mahihain, hindi siya masyadong sa salita. So, hindi niya ma-express yun. So, in 2 weeks ago, nagpahinga muna siya kasi sumama ang kanyang pakiramdam. Dahil syempre, alam niyo po ba, bumabagyo? Wala pong panahon sa kanya. In and out of season, nasa akyat siya, nakatore siya sa mga biga na gumagawa. Kasama si Brother J-Boy, at saka sino yun? Si Brother Jesse. Tawagin ko nga, yan, ito na. Pakita natin yung mga kapugian natin. Si Brother J-Boy, siya na. Simula ng umpisa ang church sa paghuhukay, kasama na po natin sila. Okay? Kasama na po natin sila. At napapagod man po sila, pero pag-isig sa umaga, tuloy pa rin ang laban. Amen? So ito po yun. Kaya kanina po nakita ko sa praise and worship, kumakanta siya, iyak siya ng iyak, kasi na-feel niya kung gaano ka-worth ang kanyang sacrifices. At ito na kayo lang ang outcome. At ito kanina nag-ibay din naman siya sa kanyang buhay. Alam niyo po ba? Para pag ang isang tao hindi sa natasanay sa trabaho, ayan. Si Brother J-Boy siya po ay ating worker sa Kalatagan. So, pansamantala niya munang iniwan yun, pinili ko niyang makatulong dahil sabi nga, lagi tayong nagra-rush. Ano po, kaya sabi niya, sige po, ako na nagpunta po ako yan. At sila pong tatlo, yan, ito po ay mga walang tinatanggap talaga sa atin. No, na ganun kahalaga ng kagaya ng iba. No? So, talagang tayo ay pinagpala ng Diyos po sa kanyang mga buhay dahil sila ang ginamit ng Diyos po para actually, ilang araw na, ilang gabi na yan silang
hindi nakatulog, no? Dahil sila po ay nag-rush at iniaayos para ma-present din, no? Sa inyo, no? Ng ating panambang sa araw na di magiging maayos. Kaya sige po, palakpakan po natin ang Lord sa kanyang katunay. Salamat sa Panginoon at sa kanya ang lahat ng kabutihan. At mayroon pa kong mga ilan pa, ganun po sila ng ating mga workers. Wala silang trabaho, wala silang klase. Pumupunta po sila dito. Brother Carlo, yan sila yan. Wala parang talagang sabi nga ay walang sakit-sakit sa kanila. Diba? Ito yung salita na kahit kapag para sa church, walang sakit, walang karamdaman. Kung hindi mo maramdaman sa kanila na sila ay nagtatagod na sa trabaho, hindi mo nararamdaman sa kanila na sila ay napagod sa trabaho. So, I salute to all you, sa lahat pong mga ating, to all of you, dito sa ating kalagitnaan, kung saan aking bahagi. No? And ito po, gusto ko rin po, bago ako mga first, gusto ko na po sabihin sa inyo. Brother Jason, ma-absent pa yan sa trabaho. Pagka sinabi pagbubuhos, ma-absent siya sa trabaho. Amen. Kaya, saludo po ako sa inyo, and I do believe, sabi nga, our God is a faithful God. And gagawin ng Diyos ang mga bagay na itinungan ko sa inyo. Amen. And alam po natin, from the very beginning, mula doon sa church, nagkaroon po tayo ng church pledges sa lahat ng ating mga workers, sa ating mga mananayan, at lahat ay nag-participate halos. Mayroon naman siguro na wala, talagang wala lang talaga kakayanan, hindi na sila nagkapera. Mayroon po ganon. Pero doon sa po nag-set aside, talagang sabi nga sinubil nila yung kanilang mga sarili. No, dinisiplina nila sarili para magiging part, no, ng tagumpay ng pag-aani kagaya nito. Kaya doon po sa ating pong mga mananayan, sa ating lahat ng mga magagawa, ng ating estudyante, talaga naman, talagang mag-set aside sila. Diba? Wala silang trabahong permis, wala silang mga allotment na tinatanggap. Umaano lang sila doon sa kanilang mga baon. Pero ganoon pa man, dahil sa kanilang pagmamahal sa Diyos, bilang pasalamat nila sa Panginoon, nagawa nila kung magbigay ng kanilang pledges mula sa lupa, hanggang sa dumating tayo, nagpagawa na tayo, may pledges pa din, how many times tayo nag-pledges, talagang present. No? Yung mga bagay na ginagawa nila. And hanggang sa dumating tayo na mayroong mga sacrificial giving, nandoon din po sila. Hindi sila bumitaw. Hanggang sa dumating na nagkaroon tayo ng concert for a cause, ng ticket, nagbenta sila, bumili sila. Diba ba? Ay nakita po natin kung gaano po, ang ating, kaya sabi nga, napakalalim ng ating pagtatanim. Amen? Para po tayo po ngayon ay ma-accomplish. Amen? Ang bagay na tumaabot. At ito po isang achievement ng bawat isa na siyang nag-participate, nagbahagi, amen, sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya nga alam niyo po isang bagay din, mga anak ko, kapag nakita na nila ako na malungkot na ako, umiiyak na ako, alam niyo po, bigla na lang yan, mama, eto, bibigay ko. Mama, ito sa akin. Bakit bibigay ko sila? So, salamat sa Panginoon at ganoon din po doon sa aking pastoratam. Sa likod ng Panginoon, talagang natudoon mo na ginagamit din siya ng Lord na tayo po ay palakasin. Okay? So, salamat sa Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. For this victory. Kaya po, ating pong basahin. Gusto ko pong muli kayong anyayahan. Tumayo tayo. Basahin po natin ang Psalms 126, verse 5 to 6. Lagyan po natin ang Tagalog at English. Ayan. Sige po, basahin ko po muna sa English and then kayo po ang magbabasa sa Tagalog. Basahin po doon, those who sow in tears shall reap with shouts of joy. Amen. And the next verse, sige po sa Tagalog muna. Kayo po sa Tagalog, silang nagtatanim. Silang nagtatanim at luha ay ang tuwa-tuwa. He who goes out weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him. Tagalog po.
Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Pwede na po tayo makaulo. Bigyan po natin ng tema, Joy and Celebration. Amen. So, it is our joy, amen, to celebrate this day. Dahil alam po natin, nakapta natin, tinugon ng Diyos, pinrovide ng Diyos ang lahat, amen, ng ating mga hinihiling sa Panginoon. Kaya kung titignan po natin, sige na, kanino dyan, sa joy of celebration. So doon sa ating verse na binasa, mayroon po tayong nabasa doon, sabi niya, those who sow with tears. Sabi po ganon. Sa Tagalog, silang nagtatanim. Amen? Kaya kung titingnan po natin yan, no? Silang nagtatanim, those who sow with tears, sabi po ganon, will reap with songs of joy. Kaya ang itatanong po natin sa ating mga sarili, nagiging kabahagi pa tayo ng pagluha. Yung pagluha natin, ito ba ay iniyakan natin sa Diyos? Ito ba ay iniluhog natin sa Panginoon? Habang tayo at isang itong bahagi ito ng ating pagtatanim, na ito ay ating iniiyak sa Panginoon, na Lord, alam namin nung that day will come, na ang bagay na ito, magkakaroon po kami ng sariling pananambahan. Tatahanan na pananambahan. Nagtanim po ba tayo ng pagluha? Nagtanim po ba tayo ng mga panalangin na mayroong pagluha? Kasi sabi ko, kapag po tayo ay nagtanim ng pagluha, alam niyo po yung tears. Alam niyo po yung ibig sabihin ng tears. Kapag ang isang tao may umiiyak, isa lang pong ibig sabihin yan. Mayroong pain. Tama? Mayroong sakit. Bakit siya umiiyak? Kasi mayroong pain, mayroong sakit. Siyang nararamdaman. May pain, may sorrow. Amen? May hardship. Mayroong kahirapan. Mayroong kahirapan. Kaya ito po yung ginagawa natin. Kaya tingnan po natin, alam nyo, hindi man kayo nagsasalita, but I can feel it. That every time you give your pledges, you cooperate in giving financial support financially in this temple of God. I know and I feel yung inyong ang tawag doon, yung inyong kahirapan, yung ano ang tawag niyan? Bigatin, yung burden. But today, we will celebrate. Amen? Dahil, pinagtagumpay tayo ng Diyos. Amen? Today, you will start to reap your harvest. Amen? Not just a normal harvest, but it is a great harvest. Amen? That's just the word of God. A great harvest sa buhay po natin. Kaya ikaw na nagtanim ng binhi, amen? At ang pagtanim mo ay napakalalim. Pag sinabing napakalalim, di po ba? 100 times tayo support. Amen? Sa gawain ng Diyos. Many times na lagi kang sumusuporta, na ready ka, lagi ka nakahanda. Na suporta para ma-accomplish yung bahay-sambahang ito. Ang sabi po ng Lord, you will sing a song of joy. Amen? Kaya po, sabi po ganon, yung dito sa verse 6, meron sabi doon, those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves of them. Sabi babalik sila na kung saan dala-dala nila ang tungkos ng kanilang mga ani. Amen? So you're going out and you're going out. You're going out and you're going in. You're going in. God will bless you abundantly. Amen? Pagpapalain ka ng Diyos. Excited po ba tayo dyan? Sa asang kamay. Excited. Yes, you must be
Dahil isa ka. You are the one of those who saw the seed very deep. Amen? Ikaw yung nagtanim ng napakalalim na mga binhi. Amen? At ngayon, dumating ka na ngayon sa panahon ng iyong dakilang pag-aani. Amen? Kaya alam niyo po, kung titignan po natin the word sheaves there, ang sheaves po, that is, sa Hebrew word, ang sa Hebrew word yan is omer. Na pag sinabi mong omer, it is a bundle of grain. Alam niyo po yung mga may-aano ng mga palay. Pagtapos nila maani yung mga palay, tungkos-tungkos yun, no? Na pinatalian nila ng sama-sama bago ilalagay nila ano tawag doon? Sa thresher. Yan. Para makuha yung mga grain. Ngayon, ang ginagawa naman ng priest, no? The waving of the omer or the sheaf, it is a signal. Are you with me, church? Yung sheaf na yan, na dala-dala natin, it is a signal or a start of a harvest season. Amen? Sabi po ganon, signal na ng Diyos. Or it is the time to start of a harvest. Amen? Kaya sabi kanina sa kaawitin natin kanina, sabi niya, I am ready for the harvest. Amen? Sino po dito kayo na nakahandang mag-harvest? Amen. Diba? Napakalaking bagay po yan, ginawa natin sa church. Amen? Na sana, ano po, nagbigay ka ng 5,000, nag-pledge ka, ng 13,000, nag-pledge ka, ng kung magkano man yan, na sana hindi mo iisip, mabibig ko ng cellphone mo, bakit ko ba ibigay sa church? Diba? Wala nang alinlangan ng yan, but you give it. Amen? Kaya po, sabi po ng Diyos, ang Lord ay matuwid. Amen? He is a righteous God. And He will never forget yung mga bagay, kung ano mga bagay na ginagawa natin sa church, hindi po yan kakalimutan ng Panginoon. Amen? Kaya po, ito po yun. Sabi nga nun, yun yung sheaves, no? Ito yung harvest natin na kung saan ay, ano po, ito na yung panahon. No? Ito na yung panahon. So, unang-una, tayo ay nag-aani na ng lahat ng ating itinanim sa templo po ito. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hindi nasayang. Amen? Hindi nasayang dahil alam natin, tayo po ngayon ay komportable na. Sabi ka na ng bahan. Alam mo, sabi nga, alam niyo po napakagandang tingnan na tayo po ay sama-sama. Hindi tayo nagkakalat. So, ito yun. Sabi nga, ito ay manifestation din po, ang Psalms 126, no? It is manifestations of victory, declarations of victory and restorations. Amen? So, yung templong nating maganda, mas higit pang pinagaganda ng Diyos. Amen? So, now, yung sheaves po, ano po ang meron sa mga sheaves? Ano kayong mga tungkos ang dala-dala natin ngayon? Diba? Ano kaya yung tungkos? Ano kaya yung bundle na yun na dinadala sa atin? Nasa atin ngayon. So, sowing in tears, ano po, pag sabi po natin, tayo po ay una, umiiyak po tayo. Di po ba? Kaya tayo maraming tayong mga paghihirap, binabata. Ngayon, ano po ang nangyari sa atin? Ngayon, we reap. Amen. Amen? Umaani tayo. At ano po yung una nating inaani? Ano yung ating unang inaani? Yung ating fruit of our labor. Sa ating fruit of our labor, ano po? Makita po natin. Unang-una, spiritual growth. Amen? Alam niyo po, sa totoo lang, sa loob ng church, ang napakahina ay sa larangan ng pagbibigay. Maraming mga pastor, hindi nila pinangangaral ang pagbibigay. Maraming mga lingkod ng Diyos, hindi nila itinuturo ang pagbibigay. Kasi natatakot sila na maubos ang membro ng church. Ayaw
Yun po ang maraming kinakatakutan. Pero salamat sa Panginoon. You belong in this church. Amen? You belong in this church. At dito tayo tinuturuan kung paano tayo mabuhay at magiging mabuting katiwala. Mabuting Kristiyano. Amen? Ito, Christians is all about giving. Alam niyo po yun, yung pagiging Kristiyano? Umiikot lang po yun sa pagbibigay. And we have a perfect example with that. Our Lord Jesus Christ. He gave His life to us. Buong-buo niya binigay ang kanyang buhay sa atin. Hindi niya pinagdamot sa atin. Hindi niya kinalahati. Ikaw lang naman rin, kalahati na lang sa ito. Ganyan ka lang naman. Hindi po. Buo ang binigay niya sa atin. Amen? Pero tayo, alam niyo po, in 7 days, 6 ang binigay niya sa atin. Kanya na lang ang isa. Pero, ano pa ang ginagawa ng marami? Ano pa yung kanya pagpadaling ng marami, di ba? Sunday na lang, wala pa. Sunday na nga lang, 5 hours lang, wala pa, hindi pa makarating sa church. So, tapos mag-expect tayo ng great harvest. No. Huwag po natin gawin yun. Huwag natin isipin yun. Amen. Dahil sabi nga, he who sow his seed deep will reap with the song of joy. Amen. Aawit ka na may kagalakan dahil alam mo na hindi basta-basta yung tinanim mo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi ngayon, hindi basta-basta ang tinanim mo. Amen? Ayaw ngayon, sabihin mo sa kanya, ito ngayon, watch this. Kaya sabihin ko rin ngayon sa kanya, i-declare ko Kaya ngayon, hindi rin basta-basta ang iyong aanigin. Hallelujah. Amen? Spiritual growth. Amen? So pag sinabi natin spiritual growth, dati titisod-tisod ka, dati ayaw-ayaw ka, dati tinatamad ka mag-church. Pinag-iisipan mo pa kung si church ka o hindi. Pero ngayon, di ba? You choose to put God first. Amen? Pinipili mo lang, unahin mo na si Lord. Amen? Dahil ito ang nagturo sa atin. Yung pagbibigay, you give your time, you give your quality time. Amen? Binigay mo rin ang pinaka-the best mong appearance sa Panginoon. Hindi po ba? Wala naman siguro ditong dumating na nakagula-gula na itatali. Hindi po ba? Kasi alam niya, haharap siya sa hari ng mga hari. Amen? So, you grow big. Nagiging matatag yung ating spiritualidad. Amen? Sa ating mga pagtatanim, alam niyo po, lalo tayong tumatatag, lalo tayong tumitibay yung ating pananampalataya. Bakit po? Kasi habang nagbibigay tayo, alam natin na ang pangako ng Diyos natutupad at nangyayari sa buhay natin. Amen? So, there's a spiritual growth. Ayan, sabi ko ganon, it will return with songs of joy. Amen. Pangalawa, a joy and celebration. Ito na yung kagilan. Yung ships natin na dala-dala, yung tungkos natin na dala-dala, ito na yun, wala na yan makakaagaw sa iyo. Amen. Yung kadalakan ay nilagay sa iyo ng Diyos, na lagi kang nagse-celebrate sa buhay mo dahil alam na alam mong nagtagumpay ka na. Are you in the church? Amen. Hello? Sino po dito yung may kagalakan? Amen? Ito yung lagi ka na lang, lagi kang umaawit sa tuwa. Amen? Bakit? Kasi alam mong nagtagumpay ka na. So, God, I want to declare this to you, church. I want to declare this, that your mouth shall be filled with laughter. Hallelujah. Praise God. Kaya alam niyo ang paglilingkod hindi puro lang. Yes. Ang paglilingkod hindi laging sakripisyo. Ang buhay ng Kristiyano hindi laging magigipit. Ang buhay ng Kristiyano hindi laging wala.
there is always a season of rejoicing because you sow the seed of praise. Nagkaroon ka ng bibig na pagkat sa Panginoon. That's why you will reap. Yung joy na nagmumula sa Diyos, ito yun. You will always celebrate. You will be always glad in all the season of your lives. Even in your deepest times. You know that? Mamaya po may light ako. You just pray for me. Ito lang po yung suporta sa inyo. Ipanalangin niyo ako. After this, mamayang hapon, ay meron akong flight. Going to Bacolod. Dahil yung auntie ko ay nang-flight. So sa Tuesday ang kanyang meeting. So, ito yung mga bagay na inaano natin. Nasa kabila ng kalungkutan, mayroon pa tayong joy. Hello? Mayroon pa rin tayong joy. At yung joy na yan, kahit anong hirap ng buhay at lungkot at walang meron ka, hindi na yan maaagaw. Amen? Dahil yan, nasa sayo na yan eh. Amen? Nasa atin na yun yung joy. Ito na yung fruit. Ito ay fruit of our labor. Amen? Lahat tayo, di ba? Tapos yung kamay na nag-labor dito sa church. Labor financially. Amen? Labor in the effort. Ito ba? Nagiging kasalo ka. Nagiging kabahagi ka. Kaya sabi ka, kapag ka naghihirap, pag-church, natunood ka rin, nakikiramay ka. Kaya kahit tayo sa kagalakan, makikigalak tayo. Amen? Dahil ikaw, isa ka. Nagiging part ka. Nakaina na, ano po, sa pag-aani ko ito. Are you with me, church? Kaya, spiritual growth and joy and celebration. So your mouth shall be filled with laughter. This is my declarations to you, church. Especially workers and leaders of the church. Sa lahat. Your tongues will be filled with shouts of joy. Amen? Hallelujah! Your tongue. Ano yung pinakonfess ng ating tongue? Yung dating pinakonfess ng ating tongue na laging malungkot, laging wala, laging hirap, hindi na ngayon yun. Pinalitan na ng Lord, ano yun? You will shout of joy. Amen? Your tongue shall be filled and shouts of joy. Hihiyaw ka sa kagalakan. Amen? Kaya po, lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi mawawala. You will rising up testimonies of great harvest. Amen? Are you with me, church? Alam niyo, sabihin mo ito yung mga declarations. Your mouth shall be filled of laughter. And your tongue shall be filled of shouting joy. And, ano po yung isa yung sinabi ko kanina? Ano po yung sinabi ko kanina? And you will be rising up testimonies of great harvest. Amen? Lagi ka magpapatotoo. Amen? At ito na yung sinasabi, hindi ka na ngayon, mula ngayon, hindi ka na buntot. Ikaw ngayon ay ulo. You are not the tail, but you are the head. Amen? Ito yung because of the great harvest. And this is your season. Church, this is your season. Kaya kung ang buhay natin lagi nagre-reklamo, hirap. Dami natin reklamo. Simango tayo na simango. Di ko ba? Ano po sabi ng Proverbs or ng Psalms? Psalms chapter 30 verse 5. Sabi po ganon, for his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. Amen? Kung mayroon tayong mga pingati, mayroon tayong pasakit, mayroon tayong kalungkutan, sabi po naman, temporary lang yan, it's just for a night. Yes. No.
lahat ng ating buhay ay puro gabi. It is just temporary. What does it mean? It is just a night, it's just a temporary. The night will tarry. It is temporary. So when we say temporary, hindi yan habang buhay. Lilipas po yan. Kahit sabi nga, may umaga pa. Amen. At alam po natin, ng umaga na yan ang siyang, magbibigay sa atin ng kagalakan. So life is not always night. And joy comes in the morning. Sabi ng Psalms verse 14. Your story doesn't end in the night. Yung kwento ng buhay mo, hindi yan puro pait. Ang kwento ng buhay mo, hindi yan puro kahirapan. Ang kwento ng buhay mo, hindi puro pagre-reklamo. Matatapos ang lahat ng yan. Because night is temporary. Your sorrow and hardship are temporary. But the joy and God's favor brings life. Amen? Ang biyaya at ang pabor ng Diyos sa kagalakan sa atin, yan ang nagbibigay buhay sa atin. Amen? Kaya ano po ngayon, sabi nga, ito po yung ating great harvest. Unang-unang ibigay sa atin yung ating kapayapaan, ang ating kagalakan. Amen? Church, dahil sabi nga po, wala na tayo doon sa night. Ang lahat ng yun ay lumipas na. At tayo nandito na tayo. Nasa season of joy. Season of great harvest. Amen? It is a season of celebrations. Amen. So, conclusion po natin, Proverbs 11, verse 18. Ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala. Ngunit ang gumagawa ng mabuti, ng matuwid, ay tatanggap ng tunay na gantimpala. Wow, praise God. Pero ulitin po natin, basahin po natin sa kalsalay ang masamang tao. Ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala. Ngunit ang gumagawa ng matuwid ay tatanggap ng tunay na gantimpala. Sa aking translation, the wicked man earns an empty wage, but his righteousness reaps a true reward. So ito po yun, alam po natin ang lahat ng ating mga ginagawa. Dahil po sa ating Brother Merlito, alam niyo po, tayo po ay hindi pa man nag-uumpisa ng ating sa ating plastering. Sabi niya sa akin, Mami, ako ang bahala sa pintura. Dumating, bali yung pintura. Nasagyan pa hanggang. Ito po, yung pinari natin na yan. Sa kanyang trabaho guys, sponsor po niya. Palakpakan po natin ang lahat sa kanyang. Bukod pa po sa pintura, may mga pledges pa po yan, nakatakot-takot siyang binigay. Alam niyo po, kaya sabi ko gano'n, ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala. Ito na lang po tayo. Hindi ko napapaliwanag ito. Pinaka-conclusion natin. Ang masamang tao ay hindi tatanggap ng tunay na gantimpala, ngunit ang gumagawa ng matuwid ay tatanggap ng tunay na gantimpala. Amen? Sabi ko, ay lahat ng bagay na alam natin matuwid sa Panginoon. Pag sinabi natin salitang matuwid, ito yung nakakalugod sa Panginoon. Ito yung nais ng Diyos na makita sa atin. Kaya sabi niya, yun ang kanyang binibigyan ng gantimpala. So, we experience joy and fulfillment by sowing righteousness that pleases God. So, mararanasan lang po natin ang kagalakan, amen, at ang katagumpayan kapag tayo ay nagtanim ng matuwid at nagbigay ng kalungkulan sa Panginoon. Amen. Kaya, CGCF, GTG Church, people of God, once again, I congratulate every one of you na kung saan ay siyang nagbigay at tanim sa tahanan ng Diyos upang makita natin. Amen? At tayo po ay nandito na, tayo po ngayon ay na-capture natin ang katagumpayan mula sa ating Panginoon. Kaya, let us continue. Let's stand up.
Let us continue to celebrate the goodness and faithfulness of God in our lives. Hallelujah. Salamat, Panginoon.